pag-uusapan sa oras na ito na ang pag-ibig at pagpapakumbaba na matatagpuan sa Filipos chapter 2 verses 3 to 4. Sabi po dito sa version na aking babasahin, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pagkainggit o pagpapalakas ng loob. Sa halip, pakumbaba kayong magpakababa at ituring ninyong higit na mahalaga ang iba kaysa inyong sarili. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi pati ang kapakanan ng iba. So, dito po sa ating introduction, ito po ay ang puso ng tunay na lingkod. Ang puso ng tunay na lingkod, ang ating introduction ay sa panahon ngayon, mga kapatid, ang mundo ay umiikot sa konsepto ng sarili, na yung ako muna, mas mahalaga ang opinyon ko, kailangang ako mauna, karapatan ko ito. Mga ganun po ang konsepto ng makamundo, makasarili. Ngunit iba po ang kultura ng kaharian ng Diyos. Ang batayan ng langit ay pag-ibig na may pagpapakumbaba. At ito ang puso ng mensahe ni Pablo sa mga taga-Pilipos na atin pong tatalakayin sa oras na ito. Minsan tayo po ay naglilingkod pero may halong inggit. Tumutulong sa kapwa pero may inaasahang kapalit. Nagbibigay pero naghahanap ng papuri. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng pansariling pakinabang. Ito ay kusang loob, ito ay tahimik, may kababaang loob, at higit sa lahat, nakatuon sa kapakanan ng iba. Ito po ang uri ng pag-ibig na nakita sa buhay ni Kristo. At ito din ang pag-ibig na inaasahan niya na makita sa bawat buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen po, mga kapatid. Dadako na po tayo sa ating unang puntos. Number 1, ang pag-ibig ng Diyos ay laging nakaugnay sa pagpapakumbaba. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging nakaugnay sa pagpapakumbaba. Hindi mo tunay na mamahalin ang iba kung hindi ka marunong magpakumbaba. Amen po. Ang pag-ibig ay pagpapababa ng sarili para maitaas ang iba. Maging humble. Kung hindi po kasi tayo humble, ma-pride po tayo, paano tayo magpapakumbaba na yung iba ay mas maitaas? So, ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal ay mayroong pagpapakumbaba. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 5, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob, hindi naghahangad ng para sa sarili. So mga kapatid, kapag ang puso ay puno ng sarili, kulang sa space, walang space para sa kapwa, mga kapatid. Kapag ang puso ay puno ng makasarili, kulang siya sa space para sa kapwa. Wala pong space ang kapwa sa ating mga puso kung makasarili tayo. Kaya inaanyayahan tayo ng Diyos na i-empty natin ang ating sarili para siya ay mapuno ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Hindi po natin iisipin yung ating sarili, kundi bigyan natin ng space ang kapwa natin dito sa ating puso. Amen po. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 5, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob, hindi naghahangad ng para sa sarili. Tako po tayo sa pangalawang puntos po natin. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na nagmumula sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na nagmumula sa Diyos. So mga kapatid, ang mundo ay nag-iisip na ang pagpapakumbaba ay kahinaan. Uy, kawawa ka naman, lugi ka naman. Ngunit
kay Kristo, ito ay pinakamakapangyarihang sandata. Amen po mga kapatid. Si Jesus ay hindi lamang nagturo ng kababaang loob, kundi isinabuhay niya ito hanggang sa kamatayan. Ang sabi sa Filipos chapter 2 verses 5 to 8, i-paraphrase lang po natin, magkaroon kayo ng pag-iisip na tulad ng kay Kristo Jesus. Nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. So mga kapatid, ang tunay na greatness ay hindi nakikita sa taas ng naabot natin, kundi sa lalim ng ating pusong mayroong mapagpakumbaba. Amen po mga kapatid. Hindi kailangan si Jesus, siya po ay Diyos, ngunit nagpakababa siya. So bilang tao, hindi po yung naabot natin ang pinag-uusapan dito, kundi kagaya ni Kristo, siya po ay may pusong mapagpakumbaba kahit po siya ay Diyos na nagkatawang tao. Number 3 points po natin, ang pagtingin sa kapakanan ng iba ay pagsamba sa Diyos. Ang pagtingin sa kapakanan ng iba ay pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ang paglilingkod sa tao ay hindi lang pagiging mabait. Ang paglilingkod sa tao ay hindi lang pagiging mabait. Ito po ay pagsamba. Kapag inuna po natin ang pangangailangan ng iba, sinasalamin natin ang puso ng Diyos. Amen po mga kapatid. Ito po ay parang mahirap gawin, ngunit ito ay ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon sa Mateo 25 verse 40. Mateo 25 verse 40, ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na ito, sa akin ninyo ginawa. So ibig sabihin kung may mga ginagawa tayo para sa kapakanan ng ating kapwa, sa Diyos po natin yon ginawa, hindi kay kapatid natin o sa kanino paman. Kapag natutunan nating tratuhin ang kapwa gaya ng pagtrato natin sa ating Panginoong Hesukristo, doon natutupad ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at kababaang loob. Sa atin pong example dito mga kapatid, sa Lucas chapter 10 verses 25 to 37. Pag binasa po natin yan mga kapatid, yan po yung the Good Samaritan mga kapatid. Ang Levita mga kapatid at pari, may relihiyon po sila, pero walang compassion. Ngunit ang Samaritano, walang titulo, hindi po siya relihiyoso, hindi po siya pari, hindi siya pastor o whatever. Ngunit siya po ay may puso, pero may puso po siya. Hindi niya tinanong sino ba siya, sino ba itong tao na to, kundi ano ang pangangailangan niya. Yun po yung nakita niya. Sino ba itong tao? Samaritano din ba ito o Levita o ano paman? Kundi yung nakita niya po doon sa taong nakahandusay sa kalsada ay ano ba ang pangangailangan nitong taong ito. So yun po yung example na binibigay sa atin o itinuturo sa atin dito sa Lucas chapter 10 verses 25 to 37. Basahin niyo na lang po yan kasi medyo mahaba-haba po yan, no? Mga kapatid, dito mga kapatid sa ating example, hindi mahalaga kung ano ang tingin ng tao sa iyo. Ang mahalaga kung ano ang tingin ng Diyos sa puso mo. Amen po. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabase sa convenience, kundi sa compassion. Ang pag-ibig plus pagpapakumbaba equals paglilingkod na may kapangyarihan. Amen po. Pag-ibig plus pagpapakumbaba equals paglilingkod na may kapangyarihan. So yan po yung itinuturo sa atin ng example natin, Lucas chapter 10 verses 25 to 37. So bilang application po natin mga kapatid, yung prinsipyo po mga kapatid, makinig tayo kaysa magsalita. Ang prinsipyo po dito mga kapatid sa application, paano po ito isa sa buhay? Makinig
kaysa magsalita. Praktikal na gawin, paano po natin ito gagawin? Bigyan ng panahon ang iba na magsalita at marinig ang puso nila. So pakikinggan po natin yung mga opinyon ng iba, mga kapatid. Iangat ang iba. Yung prinsipyo po dito sa application natin, iangat natin ang iba. So paano po natin iangat ang iba? Purihin at suportahan ang may kakayanan. Hindi po masamang i-appreciate si brother o si sister. Hindi po lagi na, Panginoon sa Panginoon. Tao po tayo at kailangan din po natin siyang i-motivate, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating sasabihin natin, "Oy sister, mayroon ka ring kakayanan na mag-share ka ng word of God dahil, very clear naman yung the way ka mag-explain, kaya ipagamit mo yan sa Panginoon." So mga gano'n po, hindi po masama yun, mga kapatid, na pinupuri natin yung kapatid natin basta totoo. Wag naman po nating bula-bulahin lang, pero yung totoo lang po 'no, para ma-encourage din yung ating kapatid na magpagamit din siya sa Panginoon kasi may potensyal pala siya na hindi niya rin alam. So yun po yung isabuhay po natin bilang mga kapatid, iangat ang iba sa pamamagitan ng hindi naman yung purihin, yung sambahin, "Ikaw talaga yung Diyos," hindi naman gano'n 'no. So alam na po natin yun, mga kapatid, ikaw talaga magaling na. Siyempre gagamitin natin yung Panginoon na binigyan ka ng Panginoon ng kakayanan, may potensyal ka, ipagamit mo yan dahil, magaling ka rin mag-share, yung mga gano'n po 'no. So suportahan ang may kakayanan, hindi ka kumbaga hindi natin na ipababa kundi iangat din po natin sila, mga kapatid. So, bilang application po natin magpatawad. Paano ba magpatawad? Ang pagpapatawad ay produkto ng kababaang loob. Amen po. So bilang isang Kristiyano, ang ating pinag-uusapan pag-ibig at pagpapakumbaba. Kasama po dito ang pagpapatawad, magpatawad. Ano ang gagawin ko kung magpatawad ako? Dahil ang pagpapatawad ay produkto ng kababaang loob, bunga ng kababaang loob ang nagpapatawad. Kapag ikaw ay nagpatawad, nagbunga ka. Ang bunga mo ay kababaang loob. Amen po, mga kapatid. Maglingkod ng tahimik. Dito po paano gumawa ng maglingkod ng tahimik. Hindi kailangan ng kamera para maglingkod. Sapat na si Kristo ang nakakita. Amen po. Maglingkod po tayo, magbigay tayo sa kapwa ng tahimik. Minsan hindi po ito naiiwasan dahil sa mga pangyayari na naisasabi natin, "Uy, nakapagbigay ako kay sister, nakatulong ako kay brother." Pero, hindi po lahat ay tahimik. Meron din pong mga bagay na tahimik na hindi na kailangang sabihin. Meron namang dahil sa mga pangyayari ay nasasabi na tayo ay nakatulong sa ating kapwa. Pero kung pupuwede lang, hindi naman kailangan ng kamera dito. Sapat na ang ating Panginoong Hesukristo na nakakita sa atin na tayo po ay naglilingkod sa ating kapwa, tumutulong sa ating kapwa ng tahimik. Then, i-prioritize si Jesus. Paano po natin ipa-prioritize si Jesus bilang ating application? Kapag ang puso ay nakatuon sa Diyos, ibig sabihin na i-prioritize mo si Jesus. Kapag ang puso ay nakatuon sa Diyos, automatic aangat ang pagmamahal sa tao. Amen po. Automatic po 'yun na sumusunod kasi yung puso mo naka-prioritize ang ating Panginoong Hesus. May maganda pong nangyayari sa ating buhay kapag inuuna po natin or nakatuon po tayo sa ating Panginoon. So bilang application, makinig kaysa magsalita. Paano natin ito gagawin? Bigyan ng panahon ang iba na magsalita at marinig ang puso nila, anuman ang kanilang mga sasabihin, mga kapatid. Then, number 2 application, iangat ang iba. Paano iangat ang iba? Purihin at suportahan ang may kakayanan. Hindi ka pababa kapag may umaangat. Hindi po tayo nagiging mababa. Halimbawa, sinuportahan natin si sister dito, hindi po ibig sabihin na siya na at tayo ay
bumaba na. Hindi po 'yun 'no mga kapatid. Kaya kailangan nating suportahan ang ating mga kasamahan sa gawain lalo na yung mga ginagamit ng ating Panginoon mga kapatid. Then another application, magpatawad. Paano magpatawad? Ang pagpapatawad ay produkto or bunga ng kababaang loob. Then maglingkod ng tahimik. Paano maglingkod ng tahimik? Hindi kailangan ng kamera para maglingkod, hindi kailangan ng spotlight para maglingkod. Sapat na si Kristo ang nakakakita sa'yo at sa akin. So then another application, i-prioritize natin si Jesus. Paano natin i-prioritize? Dahil kapag ang puso ay nakatuon sa Diyos, automatic mga kapatid, naaangat ang ating pagmamahal sa tao o sa kapwa natin. Bilang encouragement po natin, kung nahihirapan kang magmahal at magpakumbaba kapatid, hindi ka nag-iisa. Amen po. Ang kababaang loob ay hindi basta attitude. Ito po ay bunga ng Espiritu Santo. Hindi ito nangangailangan or hindi po ito nanggagaling sa ating lakas, kundi sa presensya ng ating Panginoon. Yan po ang sabi sa Galatia chapter 22 verse 23. Pag binasa po natin yan, mahaba yan dito po sa ating babasahin. Ang sabi po dito, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. So ano po mga kapatid, hindi po kailangang pilitin ang pagbabago. Uy, magbago na ako. Parang gusto mo pang pagalitan yung sarili mo. Hindi po kailangang pilitin ang pagbabago. Manatiling konektado lang kay Kristo at siya ang magbabago sa puso mo o sa puso natin. Hindi po natin kailangan, uy, magbago ka na brother, magbago ka na sister. Hindi po pinipilit ang pagbabago dahil kung pag pinilit po natin yon, pretending lang po yun. Pakitang tao at yung puso po natin ang hindi rin sumusunod. Dito po, kailangan lang po nating manatili po tayo na nakakonect sa ating Panginoong Hesus. At kapag araw-araw po tayong nananatili sa ating Panginoon, siya po mismo ang magbabago sa ating puso. For example, meron po tayong ugaling hindi natin kayang bitawan. Ngunit patuloy tayong nagpapagamit sa Panginoon. Yung salita, mga kapatid, na nagpapagamit tayo sa Panginoon, yung salitang ginagamit natin doon, yun mismo yung magtuturo sa atin upang baguhin tayo ng banal na espiritu. Hindi po si brother, si sister, kundi yung sinasabi natin at samahan din po yun natin ng prayer mga kapatid na talagang iluhod natin sa Panginoon yung ating mga kahinaan. So lagi lang po tayong manatili sa ating Panginoon, wag po tayong humiwalay at siya po mismo ang magbabago sa ating puso ayon sa Galatia chapter 5 verses 22 to 23. Bilang conclusion po natin mga kapatid, ang Pilipos chapter 2 verses 3 to 4 ay hindi lamang mensahe tungkol sa asal o sa kaugalian mga kapatid, kundi pagpapahayag ng puso ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag natutunan nating mahalin at magpakumbaba, hindi lang tayo magiging mabuting tao, kundi nagiging larawan tayo ni Kristo sa mundong nangangailangan ng liwanag. Amen po mga kapatid. So purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita na inaanyayahan niya po tayo na ipahayag mga kapatid ang ating pag-ibig at pagpapakumbaba sa atin pong kapwa maging sa ganun din sa ating Panginoon. Balikan po natin ang ating points number 1 para po sa mga nagte-take note. Points number 1, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi laging nakaugnay sa tama po ito. Number 1, ang pag-ibig ng Diyos ay lagi